lahat mga nasulit na nanonood. Ang El Filipus Turismo na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ang ating tinatalakay sa markahang ito. Kasabi ng pagtatalakay ng El Filipus Turismo ay ang pagkilala sa mga karakter nito. Kaya narito tayo ngayon Upang tunghayan ang mga karakter ng El Filipus Turismo. Bago ako magsimula, may salamangka ako. Tingnan nyo. Malakpakan! Nung minsan ako'y pumunta sa Egypto, sa piramide ni Khufu, na ika-4 na lipid ng mga paraon. May nakita akong batong bahay, batong bahay, na isang mami. Pero sa tinding pagkagalak ko, nalimutan ko pala na hindi yun mami. Iyon ay isang kahon. Nakalimutan ko yun. Ako, si Mr. Leeds, isang Amerikanong salamangkero. At palagi niyong tandaan na ang salamangka ay totoo. May kabutihan bang may tutulong ang isipin na hindi naman mangyayari? May ikwento ako sa inyo, isang alamat ng himala ni San Nicolas. May isang Chino na hindi binyagan pa ay nagbabangka sa isang ilog na hindi niya alam. At ang ilog pala niyon ay tinirahan ng mga napakalaking buhaya. At kapag inihagis ang buntot ng buhaya sa bangka ay siguradong mababaliktad ang bangka. Kaya ang Chino ay nakakita na ng mga buhaya at siya ay nagdasal kay San Nicolas. At himala ang mga buhaya ay naging bato. At ako pala ay si Padre Salves at ako ay dating kura ng San Diego at ngayon ako ay isang obispo ng Santa Clara. Sana yung pamilya ko. Sana yung pamilya ko. Ano naman ang dinaranas ng aking pamilya? Yung apo ko, binenta ang sarili para magkapera, para lang makuha ang kanyang ama na kinuha rin ng matulisan para sa kanyang lupa. Pagkatapos ko, naging bibi ako. At ako naman, si Mandang Selo, ang tao na naging bibi. Politikan natin sila upang di na lang masabay, dalaro na tayo. Salit na, labanan natin ay pulihin sa balat nila. Bakit may paggalit tayo sa bayan? Marami sila, kaunti tayo. Kailangan natin ang bayan. Tayo hindi nila kailangan. Kailan na kayo ng bayan. Ngunit bukas dalawa siya. Matuwid naman ang makilingan ng mga estudyante. Kaya lang pa rin sila sa atin ang utang na loob. Magawa tayo sa mga eskwita. Ako si Padre Fernandez, simbolo ng liberal. Ano ba yun? Ang bobo ng aming padre. Hindi ba sila marunong magtanong? Ano problema nila? Walang prinsipyo. Galing ako sa Batangas, isa ako magaling na estudyante, magaling ako sa napkin. Pero bakit ganyan ang kanilang magdato sa akin? Ako si Placido Penitente. Magaling aking prinsipyo. Hindi ko nilalagdaan at hindi ko naiintindihan. Bobo talaga ng guro namin. Kaya hindi ko na gusto mag-aral. Dapat hanapin ng tao ang kanyang sangkatauhan.
labi na ang kanyang ikanaligaya. Alam mo ba kung sino ako? Ako, si Senyor Pasta. Isang magaling, maganda, at matalino na abogado sa Maynila. Pumunta ang lahat ng tao sa akin para humingi ng payo. Kung may suliranin sila, tanungin nila ang kanilang sarili. Nasaan si Senyor Pasta? Nasaan si Senyor Pasta? Sinabi ko sa kanila, nandito ako! Nandito si Senyor Pasta! Pero kung wala akong makukuha sa'yo, hindi ako magbigay ng payo sa'yo kasi wala akong makuha eh. So, yun, kailangan may makuha ako. Oh, alam mo na kung sino ako? Alam mo na? Ako si Senyor Pasta! Ay, tandaan mo yun! Galit na kayo sa mga tuwisan na akala ko ninyo eh. Mukha na inyong puno na mas malaki pa sa halala. Hindi man kinuha lahat ng alas. Ako, si Padre Irene, na umuuto sa mga estudyante. Akala nila kakampi ako sa kanila. Ngunit sa pamanaan pala. Ha ha! Diba to? Napakagulo talaga ng bahay namin. Kahit sadyang malaki ito. Ito napakagulo. Puno ng mga estudyante naglalaro, nag-aaral, kumali, mga natutulog, mga nagsasaya kahit saan. Talaga to. Ako nga pala si Bukanay. Ako ay isang anak na mayaman na nag-aaral ng abogasya. Ako ang namumuno sa isang kapisanang umiling ng papatayo na isang akademya para sa wikang Kastila. Yun po ang lahat.